ito na naman sila para sa ating ika-220th day na ating sharing ng devotion video. Ayan. So, today po is thanks God, it's Friday. So, walang pasok ang ating alaga at mga amo bukas. Kaya tayo ay pwedeng medyo late ng konti na magpahinga at matulog ngayon. And syempre, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon, I do hope and pray that everyone are doing okay and well. And anumang mga pinagdadaanan natin ay ating napagtatagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. So bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat nato, kami po Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila kayo Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga Panginoon. Salamat din sa buhay ng aming mga amo, Panginoon, aming pinaglilingkuran, Panginoon, kagaya ng ginawa ninyong paglilingkod sa amin at sa lahat ng tao, Panginoon, ay handa kayo, Panginoon, na ialay ang inyong sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan namin, Panginoon. At muli, Panginoon, dadako na naman po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin, langisan ng aming labi, Panginoon, at tanging ang boses, ang karunungan na nagmumula sa inyo lamang, Panginoon, ng aming masambit, Panginoon. Alam namin na ang banal na Espiritu ay ginagabayan kami, Panginoon, sa bawat ginagawa namin, sa bawat iisipin namin at sa bawat sasabihin namin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na sa lahat na makakapakinig, makakabasa, makakanood nito, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Help us, Panginoon, encourage each and every one of us, Lord God, to be bold enough, Panginoon, para ipahayag at to inspire more people, Panginoon, palapit sa inyo, Panginoon, upang magkaroon sila ng matibay na relasyon sa inyo. Salamat din po sa pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sa anumang mga nangyayari sa paligid, Panginoon. I pray, Lord God, na ang lahat ng mga problemang ito, Panginoon, ay merong solusyon, Panginoon. At you will give us the wisdom, Panginoon, upang mapagtagumpayan kung ano man ang mga problema o pagsubok namin pinagdadaanan. Kaya din po, Lord God, habang buhay po kami nagpapasalamat sa pinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, Panginoon, 2,000 years ago. Kung kaya kami ngayon, Panginoon, ay idedeklara, ipapahayag sa lahat ng tao kung ano ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin. Salamat sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, upang maging daanan ng pagpapala para sa amin, Panginoon. Iba't iba man silang lahi, Panginoon. Iba't iba man silang lugar ng kinamibilangan, Panginoon. But still, Lord God, we know that your hands is always in favor, Panginoon, sa lahat ng mga nagpapakumbaba at sumusunod sa inyong kalooban. Kaya din po, Panginoon, ay sa bawat pag-aaral na ito, Panginoon, ay mapapapurihan ka, Panginoon, at maaabot, Panginoon, ang lahat ng panig ng mundo ng inyong mga salita na maaari makapagpa-transform sa amin. Ito a person, Panginoon, na nananais niyo para sa amin muli. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po tayo sa Lucas 22:27. So, ito yung sinasabi, sino ba ang higit na nakakataas, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Message, nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung sino daw ang higit na nakatataas sa dalawa. Ang nakadulog daw ba sa hapag? O ang naglilingkod? Sinagot din naman ni Jesus na ang nakadulog sa hapag at siya daw ay kasama nila bilang naglilingkod. Application. Sobrang makikita natin ang pagiging mapagpakumbaba ng Panginoong Yesus. Dahil kung sa sitwasyon ang pag-uusapan, maaari sanang magyabang ang Panginoong Yesus dahil siya ang bugtong na anak ng Diyos. Ang kanyang ama na siyang may likha ng lahat ang nagpadala sa kanya dito sa mundo. Maaari sana siyang umayaw at sabihing iba na lang, pero siya lang ang tunay na representasyon ng Diyos Ama.
Sa buong panahon na nabuhay siya ay tinupad niya ang lahat ng utos ng kanyang ama kahit ang kapalit ay sarili niyang buhay. Siya ay naglingkod at sumunod at pinakita sa lahat kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at panatiliin natin ang matibay at magandang relasyon sa ating Diyos. So, ayan po, yun ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Tinanong ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad na ang pinakadakila daw or 'di ba pinakamataas sa lahat ng syempre sa kanila may mga parang kumbaga sa atin mga political dynasty ngayon. Pero sa kanila ay kapag ka ikaw ay isang amo, ibig sabihin ikaw ay maraming mga ari-arian. So ang iyong mga tagapaglingkod ay maaring hindi mo kasalo kumain, 'di ba? Hindi sila kasama sa hapag o hindi nakadulog sa hapag. Maaring nasa kusina, nasa lugar na maaari silang kumain pero hindi sa tutuusin ay banquet o dining table ng buong pamilya, 'di ba? Pero yung pagsasalo-salo na yun ng isang buong pamilya ay ginagawa or ginawa ng mga alagad na ating Panginoong Yesus. And the good thing is, ayun, sa pagtatanong na yun ng ating Panginoong Yesus na yun daw nakadulog sa hapag or nasa hapagkainan, yun yung mataas dahil kumbaga halimbawa sila ay anak ng amo o sila mismo yung amo, so mataas sila, 'di ba? Ngunit kapag ka ito naman ay ang naglilingkod ay siya yung pinakamababa. Pero ang ating Panginoong Yesus, siya daw ay kasama ng kanyang mga alagad nung oras na yun para sa pagkain dahil hindi bilang kanilang Panginoon ngunit upang maglingkod sa kanyang mga alagad. 'Di ba? And yan nga pag-uusapan natin pagtungkol sa sino ba ang great model of humbleness, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa kabila na ang kanyang ama, which is binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos sa pagkapako niya at pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Kaya we are confident to call our Abba Father. Ayan, dati kasi ng mga panahon ng pagkakasala ng tao sa ating Panginoong Diyos, ang tawag nila ay pag sinabi mong God o Diyos, talagang sobrang taas ng pagtingin at pagrespeto ng mga tao. 'Di ba? Pero nung paglaon, ayan yung iba, yung mga Pariseo, yung mga moment ng ating Panginoong Yesus at yung mga so-called to be religious, 'di ba? Ay ginawa nila ng twist ang mga iniuutos ng ating Diyos Ama, 'di ba? Ginawa nila 'to ng iba't ibang mga salin, iba't ibang mga interpretation, pero higit sa lahat dapat willing tayo kung wala man tayong maibigay ng mga physical or material things or monetary things para sa ating Panginoon, basta ang ating puso ay laging nakatune in at ang ating isip ay laging, sabi nga, set your mind on things above, not on the earthly things, 'di ba? So, ang tao sobrang nagpapakahirap mag-aral, magtrabaho, magnegosyo and everything, 'di ba? Pero kagaya sa nangyari kay Sunshine na all of a sudden, sumikat ka ng sobra. You have been so famous in your lifetime here on earth. Pero ang tanong ay yung iyo bang soul o yung bang iyong kaluluwa ay ligtas na rin na makakasama ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. At kung hindi pa ang iyong sagot, hindi pa rin huli ang lahat, maari kang makipag-usap sa mga taong maaaring makatulong sa iyo to improve your relationship with God, di ba? Yun nga na, ayun, kung halimbawa, kung pasaway na anak, di ba, gagamitin na lang natin yung term na yun, kung pasaway na anak at suwail ng ating Panginoong Yesus sa Diyos ay maaari niya sana sabihin na, halimbawa, ito ay reenactment lamang. Parang ako si God sa anak ko sa illustration at ito ang ating Panginoong Yesus. Kumbaga, sinabihan ng ama, inutusan ng ama, anak, pumunta ka sa mundo, iligtas mo ang lahat at dapat nakahanda ka na ialay ang iyong buhay. Ito naman ang ating Panginoong Yesus, di ba? Opo, aking ama, susundin ko po ang inyong pinag-uutos. At yun na nga, di ba, dumating na ating Panginoong Yesus dito sa mundo sa pamamagitan ng sabi nga, mas mabuti na
naranasan ng ating Panginoong Hesus yung abang kalagayan or pinakapayak na kalagayan ng isang tao dahil yun yung representation para mapakita na siya talaga ay humble, 'di ba? Pero syempre, hindi pa niya totally nga inadmit sa kanyang mga alagad sapagkat ang kanyang mga alagad ay medyo mababa pa yung kanilang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesus at hindi nila maaaring basta-basta ma-absorb yung mga ituturo ng mga bagay-bagay sa kanila dahil hindi iba-iba naman tayo ng way of thinking, 'di ba? Meron kapag ka narinig mo isang salita or sinabi sa isang salita, 'di ba? Ay iba yung pakahulugan mo at maaari din yung kapwa mo ay iba rin ang pakahulugan. Pero sabi nga, meron man tayong iba't ibang pagkakaiba, 'di ba? Iba't ibang pagkakaiba talaga. Is ang pinaka-importante, pinagbuklod tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin, 'di ba? We are forgiven, we are loved, we are highly favored, 'di ba? And pinakamaganda yung masunod talaga natin yung kalooban ng ating Diyos Ama, hindi yung pansarili lamang natin. Sapagkat mahal ng Diyos lalong higit ang mga taong nagbibigay para sa kanyang kaharian at kaligayahan din ng Panginoon na mahalin tayo. Bagamat hindi tayo humihingi ng tawad sa Kanya, palagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para mapalapit ka sa Kanya, gumagawa ang Diyos ng sitwasyon para mapalapit ka sa Kanya. And syempre, ang pinaka-importante ay magkaroon tayo ng pagkilos o pagsunod, di ba? Kaya ang ating Panginoong Yesus nga, sobra yung pagiging masunurin niya sa Diyos Ama niya, di ba? Maaari sana niya ipagyabang na, naku tay, ang sarap-sarap na nga ng buhay ko dito sa langit, ipupunta mo ba ako sa mundo? Eh nako, malamang matitigas sa mga ulo ng mga tao doon, mga tamad, mga palaasa, mga subail, mga mapag-imbot o kaya ay mga malalaswa, o 'di ba? So, pero tinupad pa rin at sinunod pa rin ng ating Panginoong Yesus kung ano ang kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit, di ba? And kaya nga sa buhay natin, di ba, kapag pakiramdam natin hindi na natin kaya, di ba? Kapag mostly kumakain tayo sa Pilipinas, ang ginagawa natin per family ang pagkain, di ba? Pero syempre sa mga kagaya nating OFW, dahil minsan mga sobrang rush hour ng ating dami ng ginagawa at dapat oras na rin para magpahinga, ang nangyayari ay nadadivert yung attention mo sa ibang mga bagay, di ba? Na which is hindi siya, um, maaring hindi siya yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, di ba? And tayo, masyado kasi tayong mareklamo ng mga tao. Sabihin natin, Lord, di ba, pinapunta ka dun sa isang lugar na madalas umuulan, di ba? Sabi, Lord, baka parang iisip, wag na lang ako dyan, ipadala mo, iba na lang, di ba? Pero kapag ka, di ba, tinanggihan mo yung offer na yun sa'yo ni Lord, ang gagawin mo kapag ka episode na ikaw naman yung sobrang nahihirapan dun sa unang pinagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos is magkakaroon ng medyo bigger problem, di ba? Maaari sigurong ma-realize na isang tao kung anong kanyang naging pagkakamali sa Diyos at sa kapwa. Pero yung mga moment na uh, nararamdaman mo sa sarili mo na parang ikaw ay nagyayabang na or parang ipinagmamalaki mo ang sarili mo, di ba? Get down on your knee and pray to God dahil ang lahat ng meron tayo, maliit man o malaki dito sa mundo ay lahat tayo ay merong role na dapat gampanan, di ba? At yun nga, pinaka-role na dapat gampanan ng bawat isang tao ay be loving, be forgiving, be understanding, and accept your brethren kasi talaga namang magkakapatid talaga tayo sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. We will be brothers and sisters, loving each other and glorifying the name of the Lord in His kingdom. Ayan. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. And yun, talagang pinaka-importante na let us
achieve to become closer to God, 'di ba? Dahil sabi nga siya yung nakaupo doon sa hapagkainan. Ibig sabihin, maaring may handaan, 'di ba? So, ang mga ganyang mga illustration ay minsan ay representation lang. Pero nasa sayo kung paano mo nauunawaan ano yung nagremang mga salita sa'yo, 'di ba? So, yun yung i-take down notes mo, kabisaduhin mo. Kung kaya mo din na devotion kada araw, 'di ba? Maaari feel free to do that, especially para sa kingdom na ating Panginoon na pag-expand nito. So, hanggang dyan na lamang po at nawa po yung may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and let us end it up into prayer. So, let us pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa at muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita na aming natutunan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ano man ang mga pinakaharap ng bawat isa sa amin, Panginoon, kayo po ang nakababatid, Panginoon, kung ano ang dapat na gawin sa amin, Panginoon. Ano po ang dapat naming i-achieve, Panginoon, sa tulong ninyo, Panginoon. Pero lalang higit, Panginoon, ay let us be not just what people want or do, or what we are not people pleaser, Panginoon, but we wanted to please you, Lord God, sa aming buhay. At naniniwala kami, Panginoon, na ano man ang aming hilingin, kagaya sa inyong mga salita, Panginoon, ay dapat maging masunurin din kami at huwag kami maging pasaway o di masunurin ng mga tao, dahil mahal tayo ng Diyos. Kahit ganito tayo, ay minahal pa rin niya tayo ng buong puso at walang pag-iimbot o pinipili. At dalangin ko rin po, Panginoon, sino man na ang may sakit at karamdaman, Panginoon, kayo po ang siyang healer namin, Panginoon. At kung ang bawat mga may sakit, Panginoon, ay kailangan na magpahinga, umuwi sa Pilipinas, Panginoon, magsimula ng mga negosyo, Panginoon, at kung ano-ano pa, Panginoon, ay kayo po ang nakababatid kung ano ang intensyon ng bawat tao sa mundong ito, Panginoon. At we pray, Lord God, to always keep us safe and our family, Panginoon, sa anong mga pagdadaanan sa buhay, Panginoon, sapagkat kung hindi po kami nakakapit or naka-attach sa inyo, Panginoon, ay parang baliwala ang buhay namin na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At anumang balakid ng bawat tao na makalayo sa mga utang, sa mga trabaho o negosyo, Panginoon, na nagpapahirap sa bawat isa, Panginoon. We pray, Lord God, na maaalis at matatanggal kung sino man, Panginoon, ang mga hindi tapat sa kanilang mga tungkulin sa paglilingkod sa bayan, sa paglilingkod sa lugar kung nasan sila, Panginoon. Kayo po ang nag-e-examine ng aming puso. Gayun din po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na kagaya nga sa sinabi sa inyong salita, Panginoon, that by the stripes and wound of our Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At kaya po, Panginoon, ano man ang mangyari sa amin, Panginoon, ay tunay na alam ninyo ang every step of our way, Panginoon. Pero lalong higit, nais po namin idulog sa inyo, Panginoon, ang kagalingan ng mga sakit, Panginoon, at Panginoon, ang deliverance, Panginoon, sa anumang mga gawa ng kalaban, Panginoon, para sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na mapaglingkuran namin na maayos, matapat, Panginoon, ang aming mga amo, para sa gayon, Panginoon, ay mas lalo pang maraming mga pagpapala ang maranasan namin, Panginoon. Ang pagbili ng mga sasakyan, ng mga pagpapagawa ng mga apartment na bahay or mga paupahan, Panginoon, o di kaya, Panginoon, ay ang pagkakaisa, Panginoon. Let there be peace, forgiveness, and happiness to everyone of heart or every word we speak, Panginoon. Kayo po nawa ang mag-bless sa mga ito, Panginoon. And we also pray for the pastors, priests, evangelists, workers, teachers, Panginoon, na patatibayin niyo po ang puso ng bawat isa upang mapagtagumpayan anumang pinagdadaanan namin sa mundo ito, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga body of Christ, ng mga churches, Panginoon, na iba-iba man ang mga pangalan nila, Lord God, ay iisa lamang po kami pagdating sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. And help us, Lord, to live according to your plan, Panginoon, sapagkat kami po, Panginoon, ay limitado lamang ang aming kakayahan, Panginoon. Salamat po sa pag-comfort, sa pagkawala ng isang mahal sa buhay na malapit sa amin, Panginoon. At patuloy naming maaalala
at patuloy naming gently, Panginoon, na mapaglingkuran ng aming kapwa, Panginoon. We pray also para sa iba't ibang mga bansa, bansang Hong Kong, bansang Pilipinas, Panginoon, there will be there will be love, there will be forgiveness, there will be understanding in each and everyone's heart, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na maging kalugod-lugod at may offer namin sa inyo ang aming mga katawan, Panginoon, as a living sacrifice, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga leader ng bawat bansa, Panginoon, our President, our Vice President, at lahat ng mga tao, Panginoon, na tumutulong upang mapadali o mapagaan ang mga trabaho na dapat naming gawin, Panginoon. Kaya dalangin din po namin na ang bansang Israel, Panginoon, dahil sabi niyo nga sa inyong salita, sino mang magmahal at magrespeto sa Israel, Panginoon, ay siya niyo ding pagpapalain, Panginoon. Salamat, Lord God, for accepting us even in our imperfection, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, pero ang pinili niyo po, Panginoon, kailanman ay hindi ninyo pababayaan, Panginoon. We will soar on the sky like the eagle, Panginoon. Naman bagyo ang pagdaanan, Panginoon, nakatitiwala kami, Panginoon, na alam niyo kung ano ang nararapat para sa amin at the right time, Panginoon, and at your perfect will, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ng may mga malubhang karamdaman, Panginoon, na nasa ospital. Mga pray, Lord God, that you will heal each and everyone na mga nasaktang mga damdamin, nasaktang mga pagkatao, Panginoon, mga binulyawan. Ngunit kapag kaalam namin, nakakampi namin kayo, Panginoon, ay hindi po kami magiging api, Panginoon, sapagkat ang aming Ama ay walang iba kundi kayo lamang po, Panginoon. Dalangin po namin ang pagpaprovide sa lahat ng mga pangailangan ng pamilya, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na sa lahat ng ito, Panginoon, you are still good, Panginoon, dahil meron kang gagawin sa buhay namin na napaka marvelous, Panginoon, and amazing, Panginoon. Lalo higit, Panginoon, we do the preaching and the sharing, Panginoon, ng burden ng bawat isa, Panginoon. Pero lalong higit sa lahat, kung kami man ay napapagod, Panginoon, sabi nga sa inyong salita that come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest, Panginoon. At yun na, alam ko, Panginoon, na kung may mga nakalimutan man ako na ipanalangin dahil gawa na rin po ng kailangan na magpahinga ng inyong lingkod, Panginoon, ay akin na po muna i-close into prayer, Panginoon. Idadagdag na lamang ang mga karagdagang mga prayer request para bukas, Panginoon. So we pray, Lord God, para sa lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon, it will prosper, Panginoon, kagaya nga sasabi sa inyong salita, that in the fullness of joy there is peace. At alam po namin, Panginoon, na anuman ang mga pagdadaanan namin, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ay kayang-kaya sapagkat kasama ka namin. Lagi muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.